So, minsan pa palakpakan natin ng Panginoon. So, before we begin our message, all bow our heads and let's pray. Heavenly Father, thank you, God, sa umaga nito. Truly, Lord God, that you are great, you are mighty, and you are worthy of all the praises. Kayo po ay karapat-dapat na purihin at sambahin. Right now, Father God, allow us to understand your very word, Lord God. Tulungan nyo kami, Panginoon, to have the kind of commitment that we should have, Lord God, that you deserve. We ask, Father God, for your Holy Spirit, bigyan nyo po kami ng understanding this morning. Fill us with your holy word. Anoint me, Lord God. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang maihayag, mapapurihan sa umaga na ito. And let your message transform our hearts. Make our hearts obedient, Lord God, to your will. Salamat, Panginoon. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. And all the children of God say, Amen. Amen. Kapag po ang isang unbeliever ay nagrepent at siya po ay nanampalataya na kay Christ, nagsimula na po siya na maging believer. So, mula sa pagiging unbeliever, the moment that you repented of your sins and the moment that you accepted Christ in your heart, dun pa lang nagsisimula ang journey mo as a Christian at nagsisimula ka sa pagiging mananampalataya, a believer. Pero kailangan po ang lahat ng believer ay magpatuloy at maging disciple. Everybody say disciple. Now, brothers and sisters, there's a big difference between being a believer and being a disciple. Kasi ang believer, of course, lahat tayo, we are all believers. Ito ay mga tao na naglagay ng kanilang faith kay Christ. Ibig sabihin, yung kanilang kaligtasan, yung kanilang access sa impyerno, yung kanilang kapatawaran, ay hindi nila inaasa sa kanilang sariling kakayanan o sa sarili nilang gawa o paggawa na mabuti. Ito ay inasa nila sa work ni Jesus Christ on the cross. They believe the gospel. They believe that they have been justified through faith in Christ. However, ang isang disciple, pag sinabi po nating disciple ka na, okay, yung believer, later on, ay nagsimula na rin siyang mag-commit ng buhay niya. Bukod sa nanampalataya siya kay Kristo, nagsisi siya sa kanyang kasalanan, naging believer siya at that point. Later on, nag-commit na siya na sumunod kay Jesus bilang kanyang teacher, bilang kanyang master. Okay? So pag sinabing ang isang tao ay isang disciple na, it is someone who follows a teacher who adheres completely to the teachings of another, allowing his life and conduct to be ruled by the one he follows. Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay ipinapasakop niya na, no? Yung kanyang buhay ay hinahayaan niya na mapamunuan ng mga turo, no? Of course, ng authority, ng teachings ng Panginoong Hesukristo. So when you say you are a disciple of Jesus, you allow yourself to be ruled. Okay? Hinahayaan mong sarili mo na masakop, mapamunuan. No, yung buong buhay mo ay isinusurrender mo na sa ilalim ng control, ng authority, ng kapangyarihan at ng teachings ng Panginoong Hesukristo. Now, becoming a disciple is costly. Following Jesus will always demand something from us. Although ang kaligtasan po is hindi sa pamamagitan ng gawa, okay? Hindi po ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Nung tayo po'y naligtas, ito pong ginagawa natin na mabubuti, yung pag-church, yung pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagtulong sa kapwa, lahat na mabubuting ginagawa mo, hindi yun ang dahilan ba't naligtas ka. You are saved because nilagay mo ang faith mo sa ginawa ni Jesus sa krus. Amen? Pero, pag ang isang tao, ang isang believer, nag-decide na sumunod kay Kristo, may mga bagay na hihingiin sa kanya. May mga bagay na kailangan siyang bitawan. May mga bagay na nire-require si Jesus sa mga tao na gustong maging disciple niya. Okay? That is why, hindi lahat ng believer ay automatically disciple. Pero lahat ng disciple
ay believer. Siyempre, hindi ka naman pwede maging disciple kung hindi ka believer. Pero pwede kang maging believer at the same time, hindi ka disciple. No? At kung titingnan natin ang Bible, makikita natin si Jesus, parang ibang-iba. Ibang-iba yung kanyang strategy when he's dealing with people. No, hindi siya yung parang, alam mo, yung invite ng kung sino-sinong tao na sumunod sa kanya. Hindi siya namimilit, hindi siya yung parang excited at laging, ano tawag dito? Parang G na G na sa mga tao na parang pilit na pilit. Uy, halika dito, sige na, uy, join ka na dito. Hindi siya nag-i-invite ng gano'n. Actually, kung makikita mo nga si Jesus, every time may mga taong sumusunod sa kanya. Yes, of course, si Jesus tinatawag niya yung mga tao na sumunod sa kanya. He's calling all people to follow Him. Di ba? Sinabi niya sa mga disciples niya, come, follow me. Pero hindi sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, ay lagi niya pinipilit ng tao na sumunod sa kanya. Kung makikita nga natin, okay, every time na may mga taong sumusunod kay Jesus, si Jesus parang tawag dyan, investigador. No? Teka muna, bakit dumadami yung sumusunod sa atin ngayon? Kasi nga, si Jesus, hindi siya after doon sa mga tao na basta susunod lang. Ang gusto po ni Jesus ay maging firm ang ating commitment. Kaya every time na may mga taong nagsasabi at lumalapit sa kanya, susunod ako sa iyo, Jesus. Susunod ako sa iyo. Ang ginagawa ni Jesus, binabasag niya kagad. Pinapabigat niya kagad. Teka muna. Nililinaw niya sa mga tao, susunod ka sa akin, alamin mo muna kung ano ang cost. Kasi every time that you would ask people, especially kahit sa panahon natin ngayon, gusto mo bang sumunod kay Jesus? Yes. But the question is, alam mo ba ang cost? Alam mo ba kung ano ang mga bagay na magiging kapalit nito? Alam mo ba ang mga bagay na pwedeng i-demand sa'yo sa pagiging disciple mo? So kung magiging disciple ka, may hinihingi pong specific commitment ang Panginoong Jesus sa lahat ng mga tao na nagnanais sumunod sa Kanya. So if we are to be disciples of Christ, there's a kind of commitment that we should have. And take note, you cannot grow in your Christian life unless you become a disciple. Walang Christian na nag-grow na hindi nag-commit bilang disciple. No wonder bakit marami sa mga churches, kahit sa lahat ng churches sa buong mundo, hindi lang sa church natin, ang hindi lumalago sa pananampalataya kasi hindi naging disciple. So kung hindi ka pumasok sa discipleship at hindi mo in-involve ang sarili mo sa discipleship, hindi ka pwedeng lumago sa pananampalataya. Don't expect na ang regular attendance mo sa church, ang regular attendance mo sa prayer meeting, at sa pag-attend mo sa Bible study, ang magiging susi para dumago ka. Yes, kailangan mo yon. I'm not saying na useless yon. But if you want to grow, you must have a commitment. Sabi mo sa katabi mo, commitment. Kasi kung walang commitment, unang-una, paano mangyayaring lalago ka kung hindi mo itinatanim ang sarili mo? You must be planted. You must be committed. Okay? So napakahalaga, if we want to grow in our Christian life, you need to ask the question, kamusta ang commitment ko kay Jesus? Kasi hindi po automatic ang spiritual maturity. Hindi automatic ang spiritual growth na basta tumagal ka sa church, matagal na kasi yan sa church, ibig sabihin, malago na siya. Hindi po lahat ng matagal na sa simbahan ay malago. Wala pong kinalaman nyo sa paglago, sa tagal mo sa simbahan. At wala rin kinalaman nito sa edad mo. Pwedeng maging 5 years old, 30 years old, 60 years old ka, and still you can be a baby Christian. So walang kinalaman yon. Wala rin kinalaman yung ating spiritual gifts o yung ating mga spiritual experiences o kahit yung position mo sa church. Wala pong kinalaman yon sa maturity ng isang tao spiritually. Okay? So kinakailangan talaga ang tao ay magkaroon ng isang commitment. O automatically,
actually, ito po ay commitment hindi lang sa mga ginagawa mo sa church, kundi commitment kay Christ. Kay Christ. It is a commitment for Jesus Christ. Okay? So, hindi to sa kung gaano ka kabisi sa church. Hindi to sa kung gaano karami ang kaya mong gawin na paglilingkod sa church. Hindi yon ang magdadala sa'yo sa maturity. Hindi pabisihan dito sa church. Patindihan ng commitment. Amen? So, kamusta ang ating commitment sa Panginoon? Have we committed ourselves to be a disciple of Jesus Christ? At napakahalaga po nito dahil it will affect our spiritual growth. Now, the title of our message this morning, sige, paki-flash po. What is a disciple? Sabihin natin, what is a disciple? Yan. So, anong klaseng commitment? Para maintindihan natin, ano nga ba ang commitment ng isang disciple? So that's the theme of our message. What kind of commitment should we have for Jesus? Anong klaseng commitment ba ang dapat na meron tayo kay Jesus Christ? Let's go to Luke chapter 9, beginning with verse 57. 57. Luke chapter 9, verse 57 to 62. As they were walking along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead. But you go and proclaim the kingdom of God." Still another said, "I will follow you, Lord. But first let me go back and say goodbye to my family." Jesus replied, "No one who puts a hand on the plow, looks back, is fit for service in the kingdom of God." May the Lord bless us in reading His Word. So makikita po natin dito, meron pong tatlong tao na-encounter si Jesus, okay? At itong tatlong tao na ito ay mga muntik nang maging disciple. Yan. Mga muntik na. No? Muntik na sila. Konti na lang. So again, sabi ko nga kanina, nakita natin si Jesus, hindi siya kagaya ng mga ibang churches ngayon na excited pag maraming tao na nagko-commit. Si Jesus, pagka may mga nagko-commit sa kanya, ang sinasabi niya, teka muna, alam mo ba yung pinapasok mo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin na maging follower ko? No, iba siya eh. Kapag sinabi mong susunod ka sa kanya, papakita niya sa'yo yung bigat nung pagsunod sa kanya. Papakita niya sa'yo yung laki ng responsibilidad ng mga taong gustong sumunod sa kanya. So, kung tayo ay magiging isang disciple, anong klaseng commitment ang dapat meron tayo kay Jesus? So what kind of commitment should we have for Jesus? Now, let me give you the main point of our sermon today. And later on, we will break that down based sa ating text. So anong klaseng commitment? This is our big idea. A disciple's commitment should not just make Christ a supplement, but preeminent. Okay? So ang commitment daw ng isang disciple kay Christ ay hindi lang parang si Christ ay supplementary. Pag sinabi nating supplement, sino ba dito nag-aano ng mga vitamins na supplement? No, parang pag sinabing meron kang supplement, tulong. No, dagdag. Kumbaga bukod sa kinakain mo na healthy food, meron ka pang vitamins na supplement. Tama? Meron ba kayo nun? Ayaw pa umamin ng mga may edad na. Oh, may supplement, may food supplement. Yan, di ba? Ano ba yung mga example ng mga food supplement? Ano no? Barley, ayan, food supplement yan. Ano pa? Ano pa ba? Bigay nga kayo. Sige nga, hindi ko alam yan eh. Yung mga mangosteen. Turmeric, yun ba? Mga food supplement ba yan? Mga ganyan. Okay?
Yun, mga vitamins, no, na supplementary sa ating health. Okay, to give you a better explanation, ano ibig sabihin ng supplement? Ibig sabihin ng supplement, add-on. O sige, sa mga nagmi-milk tea, sino dyan yung may pa-add-on nga po ng ano? Mas gets nyo na, no? Tawag doon, supplement. Or sa Tagalog, karagdagang. Pangdagdag, kumbaga idinadagdag. Now, to be honest, there are people na si Jesus ay supplement lang. Kumbaga, hindi siya yung main part. Hindi siya yung sentro ng buhay niya. Kumbaga, dinagdag niya lang si Jesus sa buhay niya. Kumbaga, for that person, okay, I want to have a successful life. Gusto ko magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse, and everything, a successful life, and I will just add a bit of Jesus in my life. Medyo i-sprinkle ko si Jesus sa buhay ko para medyo gumanda naman, di ba? O kumbaga parang, ang priority ko talaga yung siyempre, umasenso ko sa buhay. And dadagdag ko na lang si Jesus. Tawag doon, supplement. Na maraming tao, si Jesus ay supplement lang sa buhay nila, hindi center ng kanilang buhay. So pag sinabing supplement, idinadagdag mo lang. Magkaiba yon. Pag sinabi naman nating preeminent, siya yung greatest. Siya yung higit sa lahat. He is above all. He is the most important person in your life. Siya ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ang tawag natin doon, preeminent. Sabihin natin, preeminent. Kumbaga sa buhay natin, kung si Christ ay preeminent, ganito mangyayari. Ganito mangyayari. Kapag naging preeminent si Christ sa buhay ng isang tao, everything you do, every motive of your heart, every desire, every thought, every plan, every dream for the future is about Jesus and His purpose. Lahat yun tungkol kay Jesus. Why you work so hard, bakit ka nagbi-business, everything is done for Christ. That's what it means na maging preeminent si Christ. Yun ang klase ng commitment na dapat meron ang mga disciple. So you see, malaki po ang pagkakaiba na si Christ ay supplement lang at si Christ ay preeminent sa buhay mo. So, yung iyong relationship kay Christ ay nakadepende sa kung anong value ni Christ sa'yo. Natanungin ko nga kayo, preeminent ba si Jesus sa buhay ninyo? Preeminent ba si Jesus sa buhay natin? Kasi kapag preeminent siya, maniwala ka magbabago lahat ng plano mo. Nung dati, hindi siya preeminent. Nung dati, dinagdag mo lang siya sa buhay mo, yung sarili mo pa ring plano ang gusto mo masunod. Pero pag ginawa mo siyang preeminent, Lord, lahat ng plano ko, Lord God, ay para sa kapurihan mo, para sa kingdom mo, para sa iyo ito. Hindi na lang para sa sarili, para sa pamilya. Hindi ka na lang bumabangon para sa pamilya mo. Hindi ka na lang naglalaan ng oras sa pagtatrabaho para sa sarili mo, para kumita ng pera. Hindi ka lang nagninegosyo para sa pansarili lang. Kasi dahil preeminent na si Christ, nababago yung plano, nababago yung dreams at purpose natin sa buhay. So, hindi mo mabibigyan ng total, 100% na commitment si Jesus kung hindi siya preeminent. Kasi pag dinagdag mo lang siya, ganito yan eh. Halimbawa, sa schedule mo, dinagdag mo lang si Jesus, tuwing linggo lang siya. Preeminent ba siya nun? Tapos after ng Sunday, kakalimutan mo na siya. Magkikita na lang kayo ulit next Sunday. So hindi mo siya father. Ang tawag doon, sugar daddy. Hindi mo na father si God. O hindi mo na siya savior. Di ba? O pag may problema din, tsaka tatawag kay Jesus, hindi siya preeminent pag gano'n. Pag sinabing preeminent, buong buhay mo, lahat ng ginagawa mo ay inaalay mo at ginagawa mo according, naka-inline sa kung ano ang gusto ng Diyos. Kasi kung kapantay lang niya yung pamilya mo, hindi siya preeminent. Kung halimbawa,
Magbigay ka ng 2 bagay na pinaka-importante sa'yo. Si Jesus tsaka yung mga anak ko. Si Jesus tsaka yung asawa ko. Pag pinantay mo si Jesus sa asawa mo, hindi na siya preeminent. Okay? Pag pinantay mo si Jesus sa pamilya mo, hindi siya preeminent. Pag siya may preeminent, wala siya kapantay. Nakuha po ba natin? Wala siyang kaagaw. Okay? So what most people are trying to do ay sinusubukan po nila na i-fit si Jesus sa schedule nila. That's not total commitment. Hindi mo matatawag na disciple yung tao na hindi handang magbigay ng buong commitment kay Jesus. Now, let's look at our text. Dito sa text natin, we meet 3 people na muntikan ng maging disciple ni Jesus. At makikita natin, ano ba ang naging hadlang sa pagiging disciple nila? At titingnan din natin, baka yung mga hadlang na nangyari sa kanila, ay baka yun din na nagiging hadlang kung bakit hindi tayo nagiging totoong disciple ni Jesus. But most importantly, titingnan natin, ano nga ba ang katangian ng disciple na pinapakita dito sa text natin. So let's look at the commitment of a disciple. Let's read verse 57 to 58. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. That's our point number 1. A disciple must be willing to sacrifice. A disciple must be willing to sacrifice. Everybody say sacrifice. Okay, ano nangyari? Sabi dito, meron daw, habang naglalakad sila Jesus, may lumapit sa kanya at nagsabi, Jesus, I will follow you wherever you go. Susunod ako kahit saan ka magpunta. Kahit saan ka magpunta, promise, susunod ako, hindi ako mawawala. I will be your follower. Nag-commit. Diba, hindi naman tinawag yun, ha? Hindi tinawag yun, ha? Oh, sumunod kayo sa akin. Hindi gumanon si Jesus. Bigla lang sumulpot, Jesus, susunod ako sa iyo, kahit saan ka magpunta, promise. Alam mo yun, naglalakad ka, di ba? Biglang sumulpot. Susunod ako sa iyo. Oh, sino ka ba? So, okay, sabi ni Jesus, okay yan na. Enthusiastic ka, energetic ka, maganda yan na. Hindi na dadalawang isip, decided na agad. Tama? I will follow you wherever you go. Wala nagkumbinsi sa kanya, wala namilit. Pero ito sinabi ni Jesus. Hindi niya sinabi, wow, welcome to the club. Wow, gusto ko yan. Gusto ko yan. I want you in my team. Di ba? Hindi ganon. Ang sabi ni Jesus, teka muna, ang layo nga ng sagot parang kung di mo magigets to. Sabi dito, foxes have holes, may mga tirahan yung mga hayop. Yung mga ibon, may mga pugad yan. Pero ako, the Son of Man, wala akong mahihigaan. Ano ibig sabihin nun? Walang folding bed si Jesus, wala siyang tent, wala siyang pambili ng higaan. Ano yun? Ang tinutukoy ni Jesus dito. Ang sinasabi ni Jesus dito, oh, you really want to follow me? Talaga? Hindi mo ba alam? Okay? Hindi mo ba alam na ang pagsunod sa akin ay hindi magiging comfortable? Hindi mo ba alam? Look at my mission. Look at what I'm doing. Lagi ako naglalakbay. May pinapagawa ang Diyos sa akin. And sometimes yung pinapagawa ng Diyos sa akin, sabi ni Jesus, hindi comfortable. Wala akong pahingahan. Wala akong maayos na tirahan. Hindi sinasabi mahirap si Jesus, ha? Ang point is, yung ministry ni Jesus during that time, dahil missionary siya, paalis-alis siya. No? So ano tinutukoy dito? Kung talagang disciple ka, you must be willing to sacrifice. Ang totoong disciple, dapat maging handa na sundan ang yapak ng kanyang master. Kahit ano pang mangyari. Kahit pa hindi na komportable. Kasi itong unang tao na ito, nakakatuwa, hindi na niya inantay na tawagin siya. Siya na mismo ang nag-commit sa sarili niya na maging disciple. Sabi niya, susunod po ko kahit saan po kayo magpunta. Sabi ni Jesus, talaga. So, ano nangyari? He was decided, but he was unmindful of the cost. Hindi niya pinag-isipang mabuti kung talaga bang kakayanin niya.
Kasi hindi niya alam yung ibig sabihin na sinasabi niya. Na maraming tao po ganito. Hindi nila alam ano yung sinasabi nilang commitment kay Jesus. Jesus, susunod po ako sa inyo. Ano man ang mangyari. Wow, talaga? Kailangan kapag sinasabi natin yan, nasusunod tayo kay Jesus, alam mo ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod kay Jesus, hindi lang kapag madali. Hindi lang kapag komportable. Ang commitment kay Jesus, hindi lang kapag may kapayapaan. Hindi lang kapag okay ang nangyayari sa'yo. Sabi ni Jesus, kung susunod ka sa akin, it means discomfort. It means you are willing to go on the path of self-denial. Meaning, may trials. May suffering, may lungkot. So huwag ka magtataka kung nag-commit ka kay Jesus, tapos sasabihin mo, Lord, nag-commit ako, ba't ganito buhay ko? Teka muna, hindi mo alam ibig sabihin ng pagkukommit kay Jesus. It means that it will be a hard road. Discipleship is costly. Maraming ituturo ang Diyos at wala tayong matututunan kung laging komportable buhay natin. So ang pagiging disciple will mean that you are going to be sacrificing a lot of things for Christ. For Christ. Hindi ka nagsasakripisyo para sa sarili mo. Sinasakripisyo mo, isinaalang-alang mo, nilelet go mo ang mga bagay-bagay kasi mas pinipili mo si Christ. Kaya mo yon? Kaya ba natin yon? Yun ang totoong disciple. Hindi komportable palagi ang buhay Kristiyano. So willing ka ba talaga? Willing ka bang sumunod without complaints? Walang reklamo? Kasi kung titingnan niyo po, ang mga disciple ni Jesus, after He resurrected, umakyat na po siya sa langit, naiwan ng mga disciples, ano sabi ng mga disciple? Okay, mangaral tayo, ipangaral natin ang mabuting balita, pangaral natin ang gospel, let's preach that Jesus Christ is God and He is the Messiah. Ano nangyari? They were persecuted, pinahirapan po ang mga apostol, yung iba po sa kanila ay kinulong, yung iba sa kanila ay pinatay, pero nung papatayin na sila, sabi ba nila, oy, hindi, joke lang yun, ayoko na pala mag-commit kay Jesus, out na ako. Hindi. Willing po ang mga apostles na mamatay alang-alang kay Kristo. Ano na pala nila? Yumaman ba sila? Hindi. Nagkapera ba sila nung nag-commit sila kay Jesus? Hindi. Because it's never about what material gain we can get from Jesus Christ. It's always about the heavenly treasures. Di ba sabi niya, store up for yourselves treasures in heaven. Okay? So maraming gusto ng crown of life. Pero ayaw naman magpasa ng krus. Most people, they want the crown of life in heaven. They want eternal life, but they don't want to take up their cross and follow Jesus. Remember, no cross, no crown. No cross, no crown. So ang tanong ni Jesus, are you willing to follow me even if it means leaving behind comfort? Handa ka bang sumunod sa akin kahit pa ang kapalit nito ay yung komportableng buhay na meron ka? Willing ka bang sumunod sa akin kahit pa ang kapalit nito ay yung pagiging convenient ng buhay mo? Handa ka bang sumunod? Kasi maniwala po kayo sa hindi, yung panahon po ng mga early Christians, they didn't live a comfortable Christian life. They were persecuted. A lot of Christians sa China, nagtatago po sila, yung kanilang mga churches doon ay nakatago, yung mga Bibles nila kasi doon ay sinusunog, kinoconfiscate at pinapakulong lahat ng mga pastor doon. Lalo na noong panahon ng mga komunismo. Naging komportable ba ang buhay nila doon? Hindi. Kamakailan lang, nalaman natin, di ba, I think past few years, yung Afghanistan ay nasakop na ng Taliban. You have a lot of Christians there. They were killed. Kahit po mga bata, mga pamilya, pinagpapatay po dahil sila ay Kristiyano.
Maraming mga nasa Middle Eastern countries, ang tinatakwil ng magulang, pinapatay, binubugog, pinaparusahan dahil sila ay naging Kristiyano. Dahil hindi naman yun ang kanilang kinagisnan na relihiyon. Komportable ba yun? So are you willing to follow Jesus kahit pa ang kapalit nito ay convenience and comfort? So sinasabi ni Jesus, wala akong matutulugan. Buti pa yung mga ibon may pugad. Ako, wala akong matutulugan. Ibig sabihin, susunod ka sa akin, hindi ko pinapangako na magiging komportable palagi ang buhay mo. That's not what it means to follow Jesus. But we know we have a comfortable and peaceful and eternal life in heaven. Pero dito sa lupa, following Jesus would mean sacrifice. So hindi nakakaawa si Jesus dito Kawawa. Hindi dapat gano'n na maramdaman natin Kawawa naman si Jesus, wala palang tulugan. Hindi gano'n. Actually, mga kapatid, mas nakakaawa po yung mga taong punong-puno ng comfort ang buhay, punong-puno ng ganda at success ang buhay, pero yung mismong success at komportableng buhay nila ang naglalayo at pumipigil sa kanila para masunod ang gusto ng Panginoon. Mas nakakaawa yung mga tao na yun. Na yung komportableng buhay nila ang mismo naglalayo sa kanila kay Jesus. Because following Jesus is never about comfort. It's about sacrifice. It's about denying yourself. Taking up your cross. If anyone wishes to follow me, he must deny himself. Take up your cross. If anyone does not hate his brother, mother, children, wife, brother, sister, even his own life, he cannot be my disciple, sabi ni Jesus. It is costly. Disciples must be willing to sacrifice. Number 2, a disciple must prioritize God's kingdom. A disciple must prioritize God's kingdom. Dito pa lang makikita mo na kung disciple ka o hindi Luke chapter 9 verse 59, ano sabi dito ng Panginoong Hesus? He said to another man, in-invite na ni Jesus, sabi niya, follow me, sabi niya sa isang lalaki. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. And sabi ni Jesus, ito parang medyo harsh. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Grabe. Teka muna, ano to Namatayan to. Ano ba ang nangyari dito? Namatayan ba ito? Ano sinasabi niya dyan? Sabi niya, he said to another, follow me. Pero sabi ng lalaki, teka muna Lord, hayaan niyo muna po na maipalibing ko ang aking tatay, ang aking magulang. Parang ang harsh naman ng sagot ni Jesus dito. Kasi mukhang valid naman yung reason niya di ba? Hindi ba valid yon na ililibing niya muna yung tatay niya? So dito makikita natin yung opposite nung una. Yung una, walang nag-invite sa kanya. Siya mismo nagsabi, Lord, I will follow you. Pero sabi ni Jesus, teka muna, masyado kang nagmamadali. Hindi mo pinag-iisipan yan. Alam mo ba ibig sabihin niya? It means discomfort. It means sacrifice. Ito naman, pangalawa, sabi ni Jesus, follow me. Pero nung sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin, ang sabi niya, teka Lord, I have a responsibility at home. Now, whether, ano ang interpretation dito? May mga nagsasabi, ito raw ay talagang, siguro may funeral talaga sa kanila, patay talaga ang kanyang tatay. Yung iba naman, ang sinasabi, Lord, antayin ko muna na mailibing ko ang tatay ko kasi responsibility yun ng mga anak na sila maglilibing sa kanilang magulang at syempre, doon nila makukuha yung mana nila. Parang ganon, Lord, kunin ko muna yung mana ko Antayin ko muna, Lord, na mamatay si daddy. Antayin ko muna mamatay yung papa ko para makuha ko yung mana ko. Para naman siguro may budget ako pag sunod ko sa'yo. Or siguro yung iba naman, sinasabi niya na, yun nga, meron nga talagang funeral. Pero regardless kung ano nga ba talaga ibig sabihin yan, ano tinutukoy dito ni Jesus? Ano pinapakita dito ng text? Ito mabilis. Kanina, mabilis mag-commit kaso hindi pinag-isipan mabuti. Ito naman, may excuse. Willing naman siya. Na marami din ganito, willing naman. Pero sabi,
Sabi niya dito, let me first go. Lord, permit me first to go and bury my father. You see, anong tawag niya kay Jesus? Lord. Pero ang sabi niya, let me first. No, that cannot be. If you say that Jesus is your Lord, He must be your first. Hindi pwedeng ikaw ang first o may first priority ka pa. Kaya nga, dito, ang sinasabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ano tinutukoy niya doon? Hayaan mo yung mga spiritually dead people na ang maglibing doon sa mga physically dead people. Ikaw, kung magiging disciple kita, ang priority mo dapat is to proclaim the kingdom of God. Ibig sabihin, ang priority ng isang disciple ay ang kingdom ni Lord. Now, what do you mean by kingdom of God, Pastor? Does that mean may castle sa langit? What do you mean by that? Is it the church? When we say the kingdom of God, ibig sabihin, yung rule, yung paghahari ng Diyos. Now, ang kingdom of God ay hindi po isang building. Ang kingdom of God, ang kaharian po ng Diyos, ay yung paghahari niya sa buhay ng mga tao. So halimbawa, itong mga tao dito sa first row, pinaghaharian sila ng Diyos. So nasa kingdom sila ng Diyos. So halimbawa, gusto kong ma-evangelize kayo, diyan, halimbawa, yung buong, buong row na ito, ay na-born again. Ibig sabihin, na-expand yung kingdom of God. Ang kingdom of God ay yung puso ng tao, yung paghahari niya sa puso ng tao. So, kapag sinasabing, tumatrabaho ka sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, tumatrabaho ka para maraming tao pa ang maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing nakakapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin, yung buhay niya, pinaghaharian ng Diyos. Paano mangyayari yun? Pag na-born again na siya. Kaya nga, pag nag-evangelize tayo, nagpipreach tayo ng gospel, at may mga naboborn again, ibig sabihin po na-expand mo yung kingdom, yung territory ng Diyos. So, halimbawa, ikaw lang ang born again sa family mo. Yung pamilya mo, hindi pa born again. Siniran mo sila ng gospel. Na born again din sila, nakakilala sila kay Jesus. Ibig sabihin, na-expand yung kingdom ni Lord. Nasakop na rin yung pamilya mo ng kaharian ng Diyos. Naging bahagi na sila ng kaharian ng Diyos. So, kapag disciple ka, ang priority mo ay ang i-proclaim ang kaharian ng Diyos. Ipangaral na ang mga tao ay dapat maging bahagi ng kingdom of God. No? So you cannot call Jesus Lord kung hindi naman ang will niya at ang kingdom niya ang priority mo. That's what it means to be a disciple. To be a disciple means your priority is the kingdom of God. Kaya pag disciple ka, again, ulitin ko, ang priority mo ay ang kaharian ng Diyos. Meaning, your outmost concern ay yung maghari ang Diyos sa buhay ng mga tao. Kapag nag-share ka ng gospel, na-expand mo ito, nadadala mong pamilya mo sa Diyos, naboborn again sila, na-expand mo ang kaharian ng Diyos. Then you are working for the kingdom of God. Kaya nga, makinig mabuti ha, ang mindset ng isang disciple ganito na. Dahil priority niya ang kingdom ng Diyos, ang priority mo, dahil magulang ka, hindi na yung importante makapag-provide ako sa mga anak ko. At makapagbigay ako ng pera, mabuhay sila. Hindi na yun. Hindi na yun ang priority mo. Pag disciple ka, ang priority mo na, yung madala mo ang pamilya mo sa Panginoon. Kasi yung priority mo, kingdom ng Diyos eh. Yung pagpo-provide sa kanila, pagpapaaral sa kanila, yung pagbabayad sa mga bills and everything, pangalawa na lang yon. Pero ang priority mo, yung mga anak mo, madala mo sa Panginoon, makakilala kay Kristo, ma-born again. Yun ang concern mo. No? Na masigurado mo na sila ay pinaghaharian ng Diyos. Na makita mo yung mga anak mo nag-aalay ng buhay, nagko-commit, nagde-devote ng buhay kay Jesus.
then susunod na lang yung provision, susunod na lang yung trabaho mo, susunod na lang yung negosyo mo. Kasi ang priority mo na dapat kung disciple ka ay yung kingdom ni Lord. So, halimbawa, paano po yan, Pastor? Nagtatrabaho ko, magre-resign po ba ako? Hindi. Ang ibig sabihin nito, na priority mo ang kingdom ni Lord, kapag nagtatrabaho ka, hindi mo na lang inilalagay sa isip mo na, kaya ako nagtatrabaho para magkapera. Hindi. Kaya ka nagtatrabaho, ginagalingan mo sa trabaho kasi may mga katrabaho ka na hindi pa ligtas at kailangan makita nila ang testimony ng buhay mo na binago ka talaga ng Diyos. And then magsishare ka ng gospel sa kanila. Masharean mo sila, dina-expand mo ang kingdom ng Diyos. Nag-glorify ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo in your workplace. In your business, nag-glorify ang Diyos. Hindi ka na lang nagbi-business para yumaman. Nagne-negosyo ka to glorify God, to proclaim the kingdom of God. Di ba? At yung pera mo, kung nagkakapera ka, ginagamit mo ang pera mo para mas marami pang tao ang mailapit mo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin na store up for yourselves treasures in heaven. Kasi daw, if you store up treasures on earth, dito daw may mga magnanakaw, dito nabubulok, naluluma lahat. But when you use your wealth, when you use your money for the kingdom of God, you are storing up treasures in heaven. Kasi yung value ng pera at kayamanan natin, panlupa lang. Pag namatay ka, wala nang value yon. Pansinin mo, yung inflation nga eh. Yung 1,000, ang liit-liit na nga lang ngayon eh. Samantalang noon, ang laki-laki na niyan. Yung 10,000, ang laking pera na niyan noon. Pero bumababa ang value ng pera. You see? Bumababa ang value ng pera. How much more kapag ito ay inilagay mo sa kingdom ng Diyos, ininvest mo at ginamit mo para sa kaharian ng Diyos, nagkakaroon ng eternal value ang ating wealth. We are storing up treasures not on earth but in heaven. So ano nangyayari? Your priority now as a disciple ay magkaroon ng Christ-centered family, Christ-centered marriage, Christ-centered relationship, Christ-centered business, Christ-centered work ethic, workplace. Christ-centered lahat. Hindi self-centered. Yun po ang tunay na disciple. Nakasentro lahat kay Jesus. Everything should be about Christ. Kaya sabi ni Jesus, let the dead, the spiritually dead, bury their own physical dead. Ikaw, as a disciple, ang priority mo ay ang kingdom ng Diyos. Ibig sabihin, kung mas mahalaga ang responsibilidad mo sa kahit anong bagay, responsibilidad sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, kesa kay Jesus, you cannot be His disciple. If there are other responsibilities more important than your responsibility in the kingdom of God, you cannot be a disciple of Jesus Christ. Your number one priority, your number one responsibility should be the kingdom of God, should be about preaching the gospel. Ang concern mo, ang love mo sa Diyos at sa tao ay pinapakita mo when you preach the kingdom of God. Paano mo nasasabing mahal mo ang pamilya mo, ang anak mo, kung hindi mo sila dinadala sa Panginoon? What shall profit as a man if he gains the whole world and yet loses his soul? Para saan na mabigay mo ang lahat ng kayamanan sa buong mundo sa anak mo, pero maimpyerno naman ang kaluluwa niya? Baliwala yun. Wala pong halaga yun lahat. Kung titingnan mo, mas malaking ang kabuuang plano ng Diyos. Kaya ang priority dapat ang kingdom ng Lord. Do not allow something else na mas maging mahalaga kesa kay Jesus. Kasi dapat nga, preeminent siya. Greatest siya. Kaya nga po, mga kapatid, ang disciple, they seek first the kingdom of God and His righteousness. Inuuna nila yon, priority nila yon. Pastor, paano naman yung pangangailangan namin? Teka, may pangako ang Diyos. And all those things will be added unto you. Hindi mo na po problemahin yon kasi inuuna mo na yung kaharian ng Diyos eh. Kapag pinaprioritize mo ang kingdom ni Lord, hindi mo na kailangan problemahin yung mga pangangailangan mo. Amen? Kasi mahal ka ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ayusin mo ang priority mo. Ayusin natin kung ano ba ang priority natin sa buhay.
So babalik tayo again, hindi dapat supplement lang si Jesus. Dapat preeminent siya. Okay, number 3, a disciple must be focused in his God-given task. In Luke chapter 9, verse 61, another also said, I will follow you, Lord, but first permit me to say goodbye to those at home. But Jesus said to him, no one, after putting his hand on the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. So ano tinutukoy dito? A disciple must be focused in his God-given task. O may nagsabi ulit, Lord, susunod ako sa iyo, pero magpapaalam muna ako. Let me go first at home to say goodbye. Yung pangatlo, nagbo-volunteer din, pero ang sabi niya, magpapaalam ako sa family ko. Parang ang harsh ulit. Parang, grabe ka naman, Jesus, magpapaalam lang eh. Masyado naman stricto si Jesus. Actually, Jesus is not strict. He's actually making a point. He's proving his point. Merong pinupunto si Jesus dito. Kagaya ng mga nauna. Una, kailangan magsakripisyo ka. Kaya mo ba yun? Pangalawa, kailangan priority mo ang kingdom ng Diyos. Ang mga disciple, yan ang priority. Pangatlo, dapat nakafocus ka sa pinapagawa ng Diyos. Okay? So Jesus is talking about a disciple's commitment to his ministry. Na kung magiging disciple ka, hindi ka lang dapat committed kay Jesus, committed ka rin dapat sa pinapagawa ni Jesus. Hindi pwedeng mag-aararo, kung lumaki po kayo sa bukid, alam niyo po yung mga nag-aararo, hindi pwedeng palingon-lingon yan. Kailangan straight kasi yan. Kailangan nakatutok yun sa pinapagawa, sa ginagawa niya, hindi pwedeng lumilingon siya. Pag lumingon siya, liliko-liko din yung pang-araro niya eh. So if you want to be a disciple, you must be willing to obey the command of Jesus. You must be fit to obey. So ang problema pala, bakit hindi nakakasunod lahat? Kasi hindi lahat fit. Paano nagiging fit ang isang tao sa pagsunod niya kay Christ? Bakit nahihirapan ng ibang tao na maging disciple? Kasi nahihirapan silang sumunod kay Jesus. Bakit sila nahihirapan sumunod kay Jesus? Kasi may mga nililingon pa. Bakit may mga nililingon? Yung mga nililingon ay yung ibang mga bagay na umaagaw sa kanilang affection, sa kanilang devotion kay Jesus. Ano yun? Maaari ang pamilya, ang kaibigan, ang nagiging dahilan. Kung bakit hindi sila nakakasunod kay Jesus. Kita mo, bakit? Pastor, pamilya yun ah. Yes. Kahit pamilya. Hindi sinasabing pabayaan mo ang pamilya mo. Pero, at sinasabi dito ni Jesus, Lord mo ako, Master mo ako. Kung susunod ka sa akin, huwag mo kong ipantay sa pamilya mo. Kailangan pangalawa lang yan. Hindi pwedeng pagsasabayin mo kami. Kasi aagawan ako niyan. May papagawa ako sa'yo, may papagawa din, may kailangan ka rin gawin sa pamilya mo. Di ba naaagaw? Hindi ka makakapaglingkod sa Diyos. No, hindi sinasabing iwan mo ang pamilya mo, ha? Kagaya ng ibang mga nagsasabi sa mga vlogger na pati pamilya iwan. Iba yon. No? Ang tinutukoy dito, huwag mong ipantay kay Jesus yung pagpapahalaga mo sa pamilya mo. Kailangan mas mahalaga si Jesus sa'yo. Amen? Amen po ba? Kasi paano mo madadala yung pamilya mo kay Jesus? Kung hindi mahalaga si Jesus sa'yo. Simple lang to, mga magulang. Kung hindi mahalaga si Jesus sa isang magulang, at hindi to nakikita ng anak niya na mahalaga si Jesus, paano mamahalin ng anak mo si Jesus? Ikaw, binabaliwala mo si Jesus eh. Kung hindi ka committed kay Jesus, paano magiging committed ng pamilya mo? Kung ikaw, padre di pamilya, ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, huwag mo sabihin, magsimba kayo. Hindi, ipakita mo sa kanila kung paano maging disciple. Hindi mo sila madadala sa Panginoon. Hindi mo pwedeng i-expect na magiging godly ang mga anak natin. We cannot expect to have godly children if we don't have godly parents.
You cannot expect a Christ-centered family if you don't have a Christ-centered marriage, a Christ-centered relationship. Paano magiging sentro kay Kristo kung yung mga leader ng pamilya ay hindi nakasentro kay Kristo? Kaya nga po, napakalaki ng role ng mga magulang sa buhay ng mga anak. Don't just bring your kids to church and expect na ang children ministry o ang Jump Fest Kids na ang bahala sa kanila. Hindi. It is your number one role. It is your primary role to be the spiritual leader of your children. Amen? Your role is not just to provide for them financially and have them a good future, provide a good future for them. Ang totoong magandang future nila ay yung future nila eternally with God. Maganda kung mabibigyan din sila ng Panginoon, makakakilala sila kay Jesus, magkakaroon sila ng eternal life. Yun ang magandang future nila. Okay? So hindi pwede na may nililingon pa, hindi pwedeng may iba pang pumapantay kay Jesus. Na bakit hindi pinayagan ni Jesus at sabi ni Jesus, dapat hindi ka na magpaalam eh. Wala ka na dapat nililingon eh. Kasi alam niyo po, sa Jewish culture, napakahalaga po sa kanila ng permission ng magulang. Actually, kahit sa panahon ngayon, pag pumunta ka sa Middle East, kahit ang isang tao ay engineer at 40 years old na siya, kung magpapalit siya ng career at gusto niyang magpastor, kailangan umuwi muna siya sa magulang niya, sa tatay niya, at ipapaalam niya yun at sasabihin niya, magpapastor po ako, iwan ko ng pagiging engineer. Ganon kahalaga sa kanila yun. Perhaps we can say, siguro yun din ang ginagawa nito. Gusto niya umuwi para magpaalam muna talaga. Sabihin niya sa magulang niya, susunod na po ako, magiging disciple na ako ni Jesus. Pero ginawa niya yun to honor the authority of his father. Pero sinasabi ni Jesus, teka muna, dapat wala nang ganyan. Andito ka na eh. Ang focus mo ay dapat nando na sa task na pinapagawa nung master mo. What is Jesus trying to tell us? No one can serve two masters. If you want to be a disciple, you must be fit to obey, fit to serve. Okay? You are not fit to serve Christ as a disciple kung may isa ka pang master. So wag gawing master ang pamilya. Wag gawing master ang trabaho. Wag gawing master ang negosyo. Wag gawing master ang mga anak. Wag gawing master ang sarili. Mapapahamak ka. Gawin mong master si Jesus at lahat na meron ka, isubmit mo sa Kanya. Aayusin ni Jesus ang buhay mo. Amen? Ipagkatiwala mo sa Kanya. Siya ang master po natin. I'm not saying don't take care of your family. I'm not saying mag-resign kayo sa mga trabaho nyo. Don't continue in your business. No. I'm just saying make Christ the center of everything you do in your life. Make everything about Jesus. Everything should be about Jesus. Everything should be about. Because only what's done for Christ matters. Yun lang. Nagkakaroon lang po ng totoong halaga ang mga ginagawa natin kung ginagawa mo yung para kay Kristo. Kung gagawin mo lang yung para sa sarili mo, para sa tao, later on, mawawalan ng halaga yan eh. Ay nga, sabi ni Solomon, everything is meaningless. At yung mga tao na ang pag-asa nila ay nandito lang sa lupa, sila ang pinakakawawa. Because our life on earth is temporary. Your life, your families are temporary. Your work, hindi ka naman makapagtatrabaho for eternity. Darating ang time, tatanda tayo, hindi na tayo makakapag-work. And you will realize, only what's done for Jesus really matters. So that's the demands, that's the cost of being a disciple. Okay? Ano ang tatlong naging hindrance sa commitment ng tatlo kay Christ? Una-una, naging hindrance doon sa una, material comfort. Hindi na siya nagsabi, oo. Naging hindrance yan eh. Hindi mo masunod si Jesus Christ kasi merong material comfort na umaagaw ng affection mo. Yung mga tao ayaw, hindi willing i-give up ang komportableng buhay para masunod si Christ. Because following Christ will not really be comfortable. Sometimes you will have to turn down
yung mga jobs or mga business transactions na hindi alam mo namang magko-compromise sa Christian faith mo. No, kapag alam mo naman na hindi na godly yung mga nakakasama mo at humihina na yung spiritual life mo, inilalayo mo ang sarili mo sa mga tao na yun. Kahit pa nagbe-benefit ka materially and financially sa mga tao na yun. Ilalayo mo sarili mo kasi humihina spiritual life. So isa sa alang-alang mo ang material comfort because you want to follow Jesus. Ano pa? Pangalawa, yung kanyang personal responsibility, naging hadlang din yun. Pastor, ibig sabihin, kailangan alisin niya mga yan? Hindi. Huwag mong gawing hadlang. Kaya yan nagiging hadlang. Mga kapatid, hindi sinasabi na hindi pwede maging komportable ang buhay, hindi sinasabi na hindi tayo dapat maging responsable, hindi sinasabi na dapat alagaan ng pamilya at maging matulungin sa mga kaibigan. Ang tinutukoy dito, pag pinapantay mo yan kay Jesus, nagiging hadlang yan. So, wag mo ipantay. Ilagay mo sa secondary position. So, a disciple's commitment should not make Christ a supplement but preeminent. I will leave you with this. We must give Christ the wholehearted devotion He deserves. Wag mo hatiin ang pagmamahal mo, ang commitment mo kay Jesus. Make Him preeminent. He must have our whole heart. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. How do you do that? Kailangan ba nasa church ka na lang lagi? No. Everything you do must be done for Jesus. Hindi deserve ni Christ na maging supplement lang sa buhay mo. And also, I don't believe sa mga tao nagsasabi, wala akong time magpa-disciple, wala akong time na mag-commit as a disciple. Kulang ang oras ko. I don't believe that. Isang malaking kasinungalingan niya ng dyablo na wala kang time. Why? You will always have time for things that is important to you. Kapag mahalaga sa'yo, bibigyan mo ng oras. Pag wala kang time, pinababayaan mo, it means that person, that thing is not important to you. So kung importante po si Jesus, dapat may time ka sa Kanya. God is calling us to be a disciple. Now let me ask you again. Are you a disciple of Jesus? Masasabi mo bang disciple ka? What are the hindrances na pumipigil sa iyo to be a disciple? I pray that God would enlighten you and God would call you and put a burden in your heart na talagang magdala sa iyo into a path of self-denial. Because following Jesus will always be denying yourself, taking up your cross, and following Him. Let us all pray. Lord, salamat sa umaga na ito. We ask once again for your Holy Spirit to seal the word na tinanggap po ng bawat isa na narito. Speak into their hearts one by one. Huwag niyo po hayaan na manakaw po ito ng dyablo at mawala sa isipan nila. Lord, ipaalala niyo po ito sa kanila. Maalala nila ang iyong salita na narinig sa umaga na ito at mabago ang kanilang pananaw, mabago, Panginoon, ang kanilang mga plano, ang kanilang mga desires, dreams, mabago ang kanilang future, Lord God, at maging committed sila na disciple. Mabigyan nila ng oras at panahon nito because this is what really matters. Jesus is all that matters. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you. Good morning.